Yan naman po yung pinagmamalaki ng Philippine Ports Authority dahil ito po yung kauna-unahan at syempre nga po ang nag-inaugurate pa ay ang ating Pangulo. Welcome to Romis Update Channel. Ito po yung kauna-unahang pantalan natin na meron ng free shuttle mula po dito sa ating pantalan patungo doon sa kanilang sasakyan na barko, no? So, ito po, libre po ito kasi kung dati-rati po, nababasa yung mga pasahero dahil na rin sa kapag may malakas na ulan, usually kailangan nilang maglakad, no? Papunta doon sa kanilang barkong sasakyan. Pero ngayon po, free shuttle po yan at gagawin po itong kumbaga modelo na pantalan sa ilang pa po nating mga pantalan all over the Philippines nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. And ang mangyayari po, ito po yung gagawing replika. So, sa lahat po ng pantalan, magkakaroon na rin po tayo ng free shuttle service mula mismo sa passenger terminal building papunta po doon sa kanilang sasakyan na barko. So maganda po dahil first time po ito at ito rin po yung magiging replika sa lahat po ng pantalan. Correct. And ma'am, we also want to emphasize, no, sabi nga po ni Sir Jay kanina rin na itong shuttle po natin dito sa Pantalan ay pareho daw po ng mga shuttles na nakakita natin sa airport. Tama po ba, ma'am? That's correct po. Yan din po yung maganda dahil maayos po yung ugnayan po ng PPA of course with the DOTR. So, ito po ay magandang idea at moderno na rin po dahil iisa yun na yung ating mga shuttle rides. At kung mapapansin niyo po, malawak para po dun sa mga dalahe ng ating mga kababayan. So, meron pong space yung shuttle doon sa loob po and talaga pong kumbaga uniformed na sa lahat po ng ating mga pantalan. Pati na rin po doon sa ating mga facilities sa airport, saka po doon sa mga land facilities natin na terminal din na puntahan talaga ng mga pasahero. Opo. Sabi nga ni Sir, dapat daw, ayon na rin daw po sa direktiba ng Pangulo, kailangan pare-pareho ang passenger experience, no ma'am? Mapa port man yan, mapa airport man yan. Tama po kasi walang pinipili ang ating mga pasahero. Kumbaga dapat kung saan sila mas komportable sumakay ay doon po talaga na kumbaga maramdaman nila na meron tayong transportation sector, maramdaman nila yung komportableng biyahe at maramdaman nila na inuuna yung kapakanan nila when it comes to travel and safety po. Ito naman, nandito naman tayo para tignan itong ating bagong terminal. We will go, after this, we will go to the old building, which was the old terminal before, na tinanong ko sa lahat ng tao dito, hindi alam na kung kailan pa ginawa, pero 60s daw. Kaya kailangan ng baguhin. So, that's what we have done here. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping the original traffic dito was 50 kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process ng 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maaliwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. So now we will go to the end of the pier. Titignan natin yung old building kung anong dapat gawin. Thank you very much. After this, ma'am, what's next po from the Philippine Ports Authority? And are we expecting po more openings of similar projects in the future? Yes, actually, yan po ay dapat abangan natin sa Philippine Ports Authority dahil marami pa po ang ating mga port facilities na ginagawa ng uniform at modern. So, mas marami pa po tayong aabangan, especially po yung mga ganitong klase na mas maganda, mas malawak na mga passenger terminal. And usually kasi kapag nakikita ng publiko, pag sinabing pantalan, medyo iba, medyo madumi. Yun yung dating stereotype. Yes, pero ma'am. kapag po Yes, ma'am. nabisita na ng mga kababayan natin, yung bagong mga pantalan natin, makikita nila na
ito po, ganito na po yung serbisyo ngayon, no, sa ating po mga pantalan. So, malawak, malinis po. At kompleto na rin kung kayo po ay pasahero. At inyo nga po nakikita, ito po yung free shuttle service o yung bus sa ating pong mga pasahero na magiging uniform na rin, no, sa iba pa nating mga pantalan. So, mas madali na po yung biyahe at saka hindi na sila hassle pa na lalo na kapag maraming dala mula sa passenger terminal, hindi na sila mauulanan. Hindi na rin ganun kainit dahil libre po ito. So, libreng sakay po ito sa mga pasahero. Ibig sabihin po, ma'am, yun doon po sa mga ibang pantalan pa po na mino-modernize natin, malayo po talaga yung position ng passenger terminal sa pier. Usually po, no, yung iba pong mga pantalan kasi, of course, ito po, may marami na ring pantalan, no, ang ating mga Pilipinas, and unti-unti pong minomodernize ito. Yes, So, kumbaga, dati po yung iba natin malalayo talaga and medyo maliit, masikip. So, ang ginagawa po ng PPE ngayon, usually, nag-identify po ng area kung saan yung pinaka maganda na posisyon ng ating bagong pantalan para po andun lahat. Kung makikita niyo po, malawak na rin pati yung parking area dito. So, kumbaga, open area and pwedeng umikot na yung mga sasakyan nila. Pwede na rin yung mga bus at sobrang lawak na actually, ito na nga po, may libreng sakay na rin na bus para sa lahat.